Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay mga kapatid, quick live lang po. No. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayon ay mag-exercise na po. 2 minutes lang po yung live natin. Quick live lang po. At itong maganda na saying ng mga santo na mas mabuti na atin itong i-share sa inyo. No? Sabi ni Saint Catherine of Siena, proclaim the truth and do not be silent through fear. Ano? Proclaim the truth and do not be silent through fear. Sana hindi po tayo matatakot sa pagsalaysay sa katotohanan po. No? Proclaim the truth. So live in a time of great ecclesial and political division, but remain fearless and speaking truth to both popes and princes. Grabe itong si Saint Catherine, no? Truth suffers but never dies. Ang ganda. Truth suffers but never dies. Saying Teresa of Avila, no? Ang ganda. Si Venerable Fulton Sheen, sabi niya, truth does not create hatred. Truth uncovers hatred. No. So kung tayo ay nasa katotohanan, you never create hatred, puno ng pagmamahalan po. It uncovers hatred, mga kapatid. Makikita po sino yung nananahan sa kapuutan. Okay? Si Saint Basil the Great, ito yung sabi niya, mga kapatid. It is a fact that the truth is not always persuasive. Many prefer deception, lest the truth convict them. No. So, ang katotohanan, mga kapatid, hindi naman siya laging persuasive, nagpuwersa, mga kapatid. Pero many prefer deception. Marami sa atin na nalito sa katotohanan, naligaw sa katotohanan, gusto sa deception, kasinungalingan, lest the truth convict them, until yung katotohanan ang sa kanila, mag-convict, no? Doon na sila matauhan, no? Saint Maximus the Confessor, sabi niya, truth is not a matter of words, but of life and death. Ang ganda ng katotohanan, mga kapatid. Truth is not a matter of words, hindi lang puro salita, but of life and death. No? Hindi tayo matatakot, hindi tayo matitinag sa pag-share natin sa katotohanan, mga kapatid. Truth is not a matter of words, but of life and of truth. Ang ganda, no? So, babay na ha. 2 minutes lang yung live natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, tatak FD with a humble heart po. Salamat po sa mga star senders natin ngayon. Si Joy Flores, si Sheila Love, si Leo Cadia Leong. No, bago ito si Joy Flores, 100 stars. Si Leo Cadia, bago din. Leong, salamat po. Si Sheila Love, pleasant day. No, lagi po ito. No. Always, 300 stars. God bless po. Fighty Maria, the tax FD with a humble heart po. Daghan sa mga Hudeo miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo. O misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa, ang mga Pariseo o ang mga kadagkuan sa mga pari, mitawag og tigom sa labawng hukmanan og mingon. Unsa may atong buhaton? Nakining tawhanan naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan mo tuo kaniya. Og manganhi ang mga Romanhon og gubon nila ang templo. Ug ang tibuok nasod. O sa kanila nga yanlag Caiphas, nga mao ang pangulong pari, niadtong tuiga mingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo, nga usas katawo ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibok nasod. Gisulti niya kini dili sayang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudeo, kung dili lamang alang kanila, kung dili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag ng mga anak sa Diyos. Sukad nadtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudeo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea. Kung dili madto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan o usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim. Di nagpabilin siya uban sa iyang mga tidun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na og daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila unsa may inyong hunahuna. Tanbog makaha siya sa pangilin. Ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga Pariseo nagsugo na kung may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya. Kini aron magdakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated mga kapatid. Magandang hapon sa ating lahat. Nandito si Nanay Jovita from Alcantara, Cebu, 97 years old, no? Lagi siyang nanonood sa punto por punto dito sa ating programa at grabe yung kanyang sigla na pumupunta dito kahit sakripisyo talaga pagpunta dito. And then salamat nanay sa pagbisita, ipagdasal niyo po kami, panalangin niyo po kami sa ministry na iniwan ni Kristo sa ating simbahan. Amen. Nabubusog ba kayo? Oh. At ngayon, magbibigay lang ako ng kaunting talk while nag-confess yung mga kapatid natin. At meron pa akong solemn exercise ngayon. Kanina isa lang yung in-exercise ko. Bakit isa lang? Yun po ang pinaka-high rank sa lahat ng mga hinaharas ngayon. 10 legions po ang pumasok sa kanya. Ilang legions? 10 po. At sa awa ng Diyos, kanina po, 3 na lang natira. At nagmamakaawa yung 3, Darwin, deal tayo. Itigil mo po ang pag-deliverance mo sa kanya dahil amin siyang asawa. Sa panaginip, kinasal na pala sila. Sa panaginip. Meron siya panaginip na kinasal siya sa hindi niya kilala. At yun po, ang sabi ng mga demonyo, asawa namin siya. No? At patuloy pa tayong 2 years, more than 2 years na po ang solemn exorcism namin sa kanya.
Matagal na, no? Dahil, just imagine 10 legions, no? At nagsagawa tayo ng Litany of Mama Mary, Litany of Saints, Litany of the Angels. Sabi niya sa akin, Darwin, duwag ka. Ngayon lang. Sabi niya sa akin, duwag ka, Darwin. Kung gusto mo, kung matapang ka, Darwin, face-to-face tayo. Huwag kang tumawag sa kanila. Natatakot kami. No? At patuloy akong nagdasal. Ginamit natin yung Litany of Saints. Grabe. Tingnan niyo yung sigaw niya. Narinig niyo yung sigaw niya kanina? Sa labas, narinig niyo din. So, pero ngayon, may improvement talaga yung biktima. No, malaki yung improvement. Alam nyo, every time kapag grabe yung mga demonyo na pumasok sa katawan, kukunin ko yung, i-expose ko yung Blessed Sacrament po. At sabi ng demonyo, wag mo pong ilagay yan sa aking ulo, yung Blessed Sacrament. Si Kristo po yan. Oh, tinapay lang po ito. No, sabi ko na, di ba? Hindi, after sa consecration ng pare, hindi na yan ordinaryong tinapay. Si Kristo na po yan ang sakit. Huwag niyong i-expose yung Blessed Sacrament. Grabe, no? Bigyan natin papuri ang Diyos. Sa mga may sakit ngayon, pakiusap po. Magsamba kayo araw-araw. Kung hindi nyo na kaya, ito yung advice ko sa inyo, pakiusapan mo yung lay minister po para matanggap ng may sakit si Kristo po. At sabi ni Kristo, ako ang tinapay galing sa langit. Ano si Kristo? Ako ang tinapay na galing sa langit. During exorcism ko kanina, mga kapatid, sabi ng demonyo, Darwin, after consecration ng pare, kanina pa yan, no? Hindi na po yan ordinaryong tinapay. Si Kristo na po yan. Maawa ka naman, Darwin. Ang dami mong tinawag, si Kristo. Nandyan pa yung babaeng iyan. No, Salve Regina, ang sakit. Maawa ka sa amin, Darwin. Marami na sa aming lumayas. Dahil sa prayer na yan, no? Bigyan natin ng papuri si Mama Mary, no? Tinakpan natin dahil Holy Week na, no? Grabe, no? At si Mama Mary talaga, grabe yung presensya ni Mama Mary, no? At sana po, bakit ko ito sinishare sa inyo? Para madubli yung pag-ibig ninyo kay Kristo. At sana wag kayong matakot dahil magpatuloy pa ako mag-exercise. And after deliverance prayer sa inyong lahat, mga kapatid, lalabas ako, then mag-anointing of the sick ako sa inyo, at yung mga nahihirapan na sa paglalakad at may sakit, sabihin nyo sa akin, ibibigay ko po sa inyo ang tinapay galing sa langit po. Amen? Walang bayad po. Yung confession, walang bayad po. Yung anointing of the sick, walang bayad. Merong nag-accuse sa amin na every time daw mag-exercise ako, ang mahal daw ng bayad dito. Every session, 10,000. No? Alam nyo, wala kaming sinisingil kahit piso po. Ang sweldo ko lang ito, bungag singot. No, ito, no, bungag singot. At nag-enjoy po ako, tumutulong sa abot na makakaya namin sa mga may sakit at sa mga, lalong-lalo na sa mga poses at yung mga hinaharas ng demonyo. Kahapon po, may from London. Alam nyo, 20 years na pala yung karamdaman niya sa shoulder niya. Parang frozen, anong tawag nyo? Shoulder? May frozen dito sa kanyang muzzle. So, ang nangyari, lumapit na sila sa mga doktor at lumapit din sila sa mga quack doktor. No, hindi maganda yun. Quack doktor, hindi. Bawal na po yun. Mag-ingat po kayo ha, dahil yung mga quack doktor at albularyo nag-upgrade din. Ginagamit nila ang ritual ng simbahan. Ginagamit nila ang devotion ng simbahan. Dahil yung mga kultong ito, hindi nila alam na they are deceived by the evil spirit.
alam nyo, sila po ay membro din. Itong pamilya na from London, membro din sila sa, membro sila sa parang Catholic yung mga practices nila. At nag-heal din sila. Nag-anointing, nag-bless ng mga tubig. Mag-ingat po kayo ha. Pari lang ang makabless ng tubig. Hindi po yung hindi pare. Naunawaan ninyo? Yung mga albularyo, nag-bless na sila ng tubig. Lana, hindi naman sila pari. Only the priest can bless the religious items. Amen? So, ang nangyari mga kapatid, sabi nila, Father, very religious naman. Yung devotion nila is very Catholic naman. Sabi ko sa kanya, i-renounce nyo yan. No? Pag sa gawa ko ng deliverance sa kanya kahapon, lahat ng karamdaman niya for 20 years ay nawala. Is it amazing? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Bro, 6 na taon, no? Yung sakit mo? Tama ba yung nilive ko? Si brother, si brother Junie, nandito siya. I-exercise ko siya mamaya. At yung kulto na sinasalihan niya, very Catholic. Nagro-rosaryo. Pwede nyo interviewin ito. Bago po ito, last week pa kayo, no? Last week or this week? Last week, di ba? Ang pumasok sa kanyang katawan is 100 demons lang naman. No. Ang hari is si Beelzebul. Beelzebul, bro, no? Ang ganda ng storya ng buhay niya. So, bakit pa yung na lang, right side na lang. Pero dalawa yon. Pero, magpatuloy pa tayo. May improvement na. Dahil nahirapan siya sa paglakad. Pero ngayon, malaking improvement po yung kalagayan niya ngayon. From 6 years. Pero nandyan pa yan. Kapon, sumisigaw pa yan. And then, the following week, i-recommend ko sila sa team natin. Kasama natin sa Cebu. Para hindi na sila pupunta dito. Dahil may team doon sa Cebu. Okay? Para makasave po kayo. Okay? So, malaking improvement. From 1 to 10, bro. Yung improvement mo. Bumalik? Yung sakit? Yung isa na lang? Pero dalawa yon nung una. Mag-react pa yan mamaya. No? At alam nyo ba, very Catholic yung single pa siya noon. Ngayon, may asawa na siya. Membro sila doon sa kultong ito. At lagi silang nangungumpisal. Lagi silang nagsasamba. Very Catholic, no? And then, na-attract sila. And then, meron syncretism, ang tawag dyan. Ano yung syncretism? Hinahalo natin yung ating religious practice sa occult practices. Syncretism, hinalo natin. So, maharas tayo. So, nangyari sa kanila, pumasok sila sa kuweba at magsagawa sila ng orasyon, no? At yun ang nangyari sa kanila. At bibigyan sila ng kapangyarihan sa kanilang instrumento na papasukan ni Lynn at ni Vicente. Vincent pala. No? Ni Vincent. Itong si Lynn at si Vincent, mga engkanto po ito. Di ba, Nay? Mag-ina. During exorcism, pumasok din sa kanya. No? At malaki yung improvement. Marami ng doktor linapitan yun, no? Walang improvement kahit kaunti. Pero ngayon, malaki na. So, yung isa, bumalik yung isang sakit dito sa paa mo. Okay. So, i-exercise siya ngayon. At lalabas ako mamaya, ha? For anointing of the senses and anointing of the sick, sa mga nanghihina na, ibigay ko po sa inyo yung katawan ni Kristo. At kayo na po ang magpatuloy sa pagsagawa ng deliverance sa bahay ninyo. Sa mga membro, family members ninyo na may sakit, kayo na po ang mag-deliverance. Alam nyo po, may bumulong sa akin kahapon. No? Father, salamat sa empowerment. Bakit? Anong nangyari? No? Sabi niya, Father, alam mo, Father, yung
tatay ko, bigla lang sumakit yung ulo niya. 2 weeks na kami sa hospital, Father. Pero wala pa rin improvement, Father, kahit na hospital na siya, kahit tinuturukan na siya ng mga medisina, Father. Naalala ko yung pagbisita ko dito sa office ninyo, Father, dahil dinidecorate ko lang yung aming sacramental sa aming altar. Kinuha ko yung deliverance book at yung oil at tubig at piniprayer ko si tatay. Sumuka si tatay ng puro laway. At after pagsuka niya, Father, completely healed. At nakasave kami sa hospital, Father, dahil sa pag-prayer of deliverance ko sa tatay ko. At nag-donate sila para sa ministry, no? No. Dahil nagsimula na tayo sa ating office. At yung lugar na yan, dahil nag-take 2 tayo, doon sa isang lugar, hindi tayo natuloy dahil may kaaway tayo ang demonyo. Pero ngayon, mga kapatid, napirmahan na po yung lupa ni Bishop Abet. At after Holy Week po, magsagawa tayo ng groundbreaking po. Kaninang umaga, pumunta ako doon. Naglinis sila sa daanan natin sa right of way. Dahil 10 meters ang ating right of way para makapasok ang maraming mga sasakyan. No? At nag-ask ko ng pabor sa architect, engineer, huwag niyong putulin ang kahoy. Bakit, Father? Diyan natin ipatira yung mga lalayas na demonyo. No? Maraming mga kahoy doon. No? Bitaw, masayang naman yung mga kahoy na malaki na mga tugas. No? So, ang nangyari, mga kapatid, patuloy pa tayong gumaling yung tatay niya. Sayang-saya siya nagkwento. Kahapon pa po. Well, nag-anointing of the sick ako. Father, salamat po, Father. We are empowered by the series of catechism with the team. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? And then, kung natural yung karamdaman nyo, go to your doctors. Listen to them. They can help you of your natural illness. Alam nyo, kapag hindi natural yung karamdaman nyo, hindi po mapagaling ng doktor yan. Kahit doktor pa sa Amerika. Just imagine yung pamilya na marami silang pamilya galing sa ibang bansa. Kahapon, 20 years po. Malaki na yung gastos niya. Nagpapiti na siya, nandyan pa rin. Nagpamassage na siya, nandyan pa rin. Kahapon lang po, nilagyan natin ng Holy and Exercise Oil. And then, sabi niya, nawala na po yung sakit sa shoulders ko. No? Is it amazing? Pumunta naman siya sa doktor, hindi nawala. Hindi natural. Amen? At nagpa-confess ako dun sa Garcia. May isang babae nag-confess sa akin. After confession, sabi niya, Father, naalala mo pa ba ako? Pasensya ka na, te. Ang daming pumupunta sa office, hindi ko na maalala. Nakalimot na ako sa'yo. Sabi ng nag-confess sa akin, Father, nag-wheelchair po ako sa pagpunta ko sa office sa Healing, Deliverance, and Exorcism Ministry. And then, payat na payat po ako noong una, Father. Tingnan mo ako, Father, nakalakad na po ako. Why? Because she received the sacraments. Confession, anointing of the sick, and Holy Communion. The Eucharist is greater than the priest. The Eucharist is greater than the doctors. Because it is the source of our strength, the source of healing, the source of exorcism. He is the real exorcist. Hindi po si Father Darwin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? I'm here because you're here because we are here because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Amen? God is good. All the time. Kinaraan na inyong tubag. No? Doon ay binabang ko. Doon ay binatanon ko na. Kung ko, God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Balik be. God is good. All the time. At pasensya na kayo sa lugar ha, dahil masikip, dahil dumami po kayo. At sa sunod na mga araw,
lalaki na yung ating office. Nag-rent lang po tayo dito para sa inyo po. At huwag kayong mag-alala, equal po yung pag-treat namin sa inyo. Mayaman man o nagkalisod-lisod, welcome ka mo tanan dire. Amen? At yun, sana ma-empower po tayo sa katotohanan ng ating simbahan. Ito lang po ang malaking milagro ngayon na natanggap ninyo. Hindi yung healing, secondary lang po yun. Wala tayong kaibahan sa mga false prophets. Nagsagawa ng healing din. Nagsagawa din sila ng deliverance. Ang pinakamalaking milagro ngayon, alam nyo ba? Dahil natututo na kayo sa katotohanan. Only the truth shall set us free. Yan pong dalawang iyan ang dala lang ni Kristo. John chapter 1 verse 17. Ang dala ni Moses sa atin ang katutusan ng Diyos. Pero si Kristo ang dala niya sa atin, katotohanan at ang grasya. Father, saan natin makukuha yung grasya? Sa sacraments. No? Kaya nga, dudubli yung lakas mo, dudubli yung kahulugan ng buhay natin. Bakit? We receive the grace of the Lord. It is the heavenly treasure. Di ba? Busy na kayo sa negosyo ninyo, busy na kayo sa overtime ninyo, busy na kayo sa mga trabaho natin. Totoo, hindi? And then, nag-accumulate tayo ng mga earthly treasure. But ngayon, mga kapatid, you are accumulating heavenly treasure. Mawala yung mundo, pero itong kayamanan galing sa langit ay hindi makukuha sa inyong mga kamay. Amen! So, sa pamagitan ng confession, you receive the grace of reconciliation, restoration of the sanctifying grace, anointing of the sick, restoration, grace of healing. And the Eucharist is greater than the grace because it is the source of grace. Ano ang Eucharist? Source of grace. Kaya nga, all priests are healers. Ano ang mga pare? All priests are healers. Kung pupunta ako sa mga lugar, no healing. Go to your priest. Receive the sacrament of grace. And it is the 7 sacraments. Alam nyo, kahapon, nag-exercise ako ng isang babae na meron na silang buntis po siya sa engkanto. Sabi ng mga demonyo, Darwin, buntis po siya sa aming anak. I command you how many months she will deliver her child. Sabi ng demonyo, malapit na. Dahil 5 buwan na po siyang buntis sa aming anak. At yung pumasok sa kanya, thousands of demons. Kahapon po, in-exercise ko siya. At nilagay ko nilagay ko sa kanyang tiyan. Ito. Paglagay ko sa kanyang tiyan, sabi na bunyo, Darwin, ma-abort yan. Huwag mong ilagay yung stola mo. Ma-abort yung anak namin, no? Kasala pa si Father Darwin ng abortion. Unique talaga. Every cases namin ay unique, no? Just imagine, pinatong ko lang sa tiyan niya. Itong sumigaw na siya, aray, ang sakit ng tiyan ko. Putang inang pari ka. Yung mga pari, ito yung sinasabi niya sa akin, yung mga pari na kasama mo, mga mambabait. Mabait? Ikaw lang yung masama, Darwin. Ikaw lang yung masama. Dahil hindi kami nila pinalayas. Ikaw lang nagpalayas sa amin. Masama ka talaga. Yun ang sabi ng demonyo kahapon. Grabe. Alam nyo, the following day, yung babaeng ito na binuntis ng engkanto, sabi ng engkanto, 5 months old, yung bata nila, ang kanyang tiyan ay puno ng mga pasa. Pasa ba ng bunog? Pasa, no? Just imagine na, pinatong ko lang ito.
Di ba magkapasa tayo kung bugbugin ka? Kung suntukin ka? Totoo hindi? Oh. Pero hindi ko naman siya sinuntok. Nilagay ko lang itong, kung alam naman mga pari, no? How powerful the sacramentals, the stole, na lagi nilang sinusuot every time magmimisa kami. Amen? Kanina, nilagay ko din ito nung ina-exercise ko sa kanyang likod. No, yes, sumisigaw. Darwin, kunin mo na yan. Ang init. Ang init ba ito? No. Kung mainit ito sa atin, there's something wrong. Marami kang laman. Yung laman mga espiritu tunto. Satan is real, no? Ngayon, kinakount ko yung mga matagal na sa amin. May higit sa 10, mga kapatid. Umaabot na ng more than 1 year niya, more than 2 years. Hindi po madali ang pagpalayas ng demonyo as long as they are indwelling spirits. Yung indwelling spirit matagal po. Yung occasional spirits madali lang. Occasional lang eh. No? Katulad ng babae na from Luzon. Bago pa po ito, this month po. 21 years old. At kinukurse siya sa ex ng kanyang boyfriend. At naglalakad sila doon sa Hagna, sa plaza sa Hagna, no? Nag-text yung ex-girlfriend sa boyfriend niya na merong mangyayari sa iyo ngayon. So na-possess siya. At alam nyo ba, kinukurse siya sa ex ng boyfriend niya, alam nyo ba, hindi siya marunong magbisaya. At 3 araw na po siya from Tuesday sila naglalakad sa plaza, nadala nila dito, Friday. Thursday ng gabi pero hindi ko na-accommodate. So Friday na siya ng umaga, na-accommodate ko dito. Alam nyo, during exorcism mga kapatid, binulgar ng demonyo yung ginawa ng ex niya. Sabi ng mga demonyo, ya Bisaya man. Ya Tagalog ba siya? Hindi siya marunong mag-Tagalog, pero fluent kay siya. Yati mo, inyong gibiyaan ko, unya, ni kuyog kaglaen, dili din ako pabuntagan, patyo din akong bayhanan kay imo kong giilis kay maayuman mo, may occult practitioners yung kanyang boyfriend. So anong reminder ko sa mga palakiro ngayon, mag-ingat po kayo. Baka yung mga bago ninyong kabit ay mga occultista, hindi kayo patutulugin. Yan ang maraming pasyente namin ngayon, no? Yung mga palakiro na bana, kung babae pod, palakira, no? Palakira ba to? No? Pagbantay mo kung kanang inyong bagong lalaki ron, maayo na mo horim-horim, kinanglan yung kag exorcism. So nangyari mga kapatid, alam nyo, during exorcism, ni-reveal ng demonyo yung kabalastugan sa ex niya. At pinatuloy natin, occasional lang po yun, occasional spirits, napalayas yung demonyo. Occasional po. Yung kanina, sa kanya, hindi po occasional, consecration po. Kinoconsecrate siya ng mga ninuno niya. So matagal po yun. Dahil may legal hold na po yung mga demonyo. Parang may muhon na ba? Sa yung puso. May legal right na po siya. Inaangkin na po siya ng mga demonyo. Hindi katulad ng occasional spirit. Hindi pa nataminiman ng muhon. No? Kasi Tagalog muhon? Basta mo to. Yun. No? Napalayas yung demonyo. At sa awa ng Diyos, okay na po yung girlfriend niya. No? Pagising niya dito, sabi niya, anong lugar to? Di ba nandyan lang tayo sa plaza? Ang alam niya, last memory niya, doon sila sa plaza. Ano ba itong lugar? May pari. Anong araw na ngayon? Sa Friday na. So, last niya memory, Tuesday. Anong araw na ngayon? Sa Friday na, Ano siya, Sa Friday na?
Martis pa man ron. And then, na-liberated na po siya ngayon. Isa po siyang, ano yung kurso niya? Graduate siya ngayon sa kanyang kurso. At kumusta pa namin sa sunod na mga araw. At ngayon, tinuturuan namin kayo to do deliverance, practice deliverance, your properties, do deliverance, your family circle, do deliverance, and receive the sacraments. Before doing it, receive the sacraments. Confession, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Alam nyo, sa bago nating office, dahil magpo-focus na ako doon, araw-araw magmimisa na ako at the end of the session natin. Ng alas 5 magmimisa ako para kumplito po yung madala ninyo. Confession, unventing, and Holy Communion. Amen? Yan ang kulang natin eh. Yan ang kulang natin. Inuuna natin yung mga bagay sa mundong ito. Pero nakalimot tayo sa nag-create, naglikha ng mga bagay. Inuuna natin ang nilikha. Nakalimot tayo sa naglikha. Amen? Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano? All these things shall be added unto you. Anong nangyari? Ang inuuna natin, yung mga bagay na makamundo. Kinalimutan natin ang tunay na may-ari sa lahat ng bagay. Kaya may katikisim tayo eh. Para dudubli yung pag-ibig natin sa simbahan po. Yan, kung iibigin natin ang simbahan, iniibig natin ang founder. No? Why the church is holy? Not because of the members. Marami namang, di ba, ibang sekta, marami namang lasinggo sa inyo. Pati si Father Darwin, lasinggo din. Iinom talaga ako, kaunting wine na lang naman. Iinom ako kaunting wine lang naman. Hindi naman ako lasinggo. No. Hindi pa ako nalasing sa loob ng 10 taon bilang pari po. Isang glass ng isang baso ng beer, isang baso ng wine, no? O pundador, no? Or emperador, no? Biblical yang emperador, ha? Sabi ni Caiaphas, isa lang ang aming emperador. Isa lang ang aming hari, ang emperador, no? Biblical pala, no? Drink moderately, no? Not drink moderatso. So, ang nangyari mga kapatid, yon. The church is holy not because of the members. The church is holy not because of the leaders. Maraming mga walang klarong pare. Meron ding mga obispo. Meron ding mga santo papa noong Dark Ages. The church is holy not because of the members, nor because of the leaders. Why the church is holy? Because of the founder. Amen? Kaya nga, kahit maraming mga membro na walang direksyon sa buhay, mga politiko, katoliko yan. Mga drug addict, maraming katoliko dyan. Di ba? Kahit maraming mga makasalanan sa simbang katoliko, bakit maraming banal? Bakit maraming santo? Di ba? Yung ibang sekta, mga mabuti sila, matutuwid sila, pero walang ni santo, naging santo. Bakit? Tao lang po ang nagtatag sa kanila. Yan ang katotohanan. Bakit ang Katoliko maraming santo? Dahil hindi tao ang nagtatag nito. Because of the founder, not because of the members, nor because of the leaders, but because of our founder, no other than the Son of the living God. Amen? Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. God is good! Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po, pakiusap po, ibahagi nyo po, unang-una sa pamilya natin, itong kaalaman na galing kay Kristo na inyong natutunan sa araw na ito. At sana po, ay hindi kayo nagmabadali ngayon. No, ako lang pong isa yung exorcist, maraming pari, 2 yung pari for confession. And then nalabas po ako sa
mamaya for solemn anointing of senses and anointing of the sick. Sacrament po ang ibibigay ko sa inyo. Hindi po yung sarili ko. Wala po akong kapangyarihan, mga kapatid. Sabihin ng iba, what time po yung misa ni Father Darwin? Dahil may sakit po kami. Bakit? Yung misa lang ni Father Darwin ang dadaluhan ninyo. Dahil yung misa ni Father Darwin ay healing mass yun. Yung ibang misa, hindi yun healing. Anong naunawaan mo sa ibang misa? Killing mass? All masses are healing masses. Amen? Lahat ng misa sa lahat ng pari are healing masses. Lahat po. Hindi po yan exclusive. Amen? Natutuwa ba kayo? Every time magsamba kayo sa parokya ninyo, you receive the healing Eucharist. The source of healing, it is Jesus. At marami na pong testimonya dyan. No? Kaya nga bibisita ko sa isang lugar, wala akong healing. Ang sinasabi ko sa mga tao, receive the sacrament in the hands of the priest, and it is more than the hands of Father Darwin. It is the loving and healing hands of Jesus touching us. Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin papuri ang lahat ng kaparian na laging umuupo sa sacrament of healing, confession, and anointing of the sick, and then giving you the bread from heaven, the Holy Eucharist. Pagdasal niyo po kaming lahat ng mga pari, ha? Yan po yung pinakamagandang pabor inihiling ko sa inyo. Please pray for us. Continue to double your prayer for the bishops, for all the priests, and for all the people of God. Magdasal tayo sa bawat isa. At sana po na nandito ngayon, cleanse your heart. Please clean our heart. Purify our heart by forgiving all those people who mistreated us. Yung mga tao na sinasaktan tayo, pray for them. Bless them. By praying for them and by blessing them, you purify your heart. And by purifying our heart, we protect ourselves from the evil people. No? Pupunta ka sa mga mangkukulam, pupunta ka sa mga mambabarang, sabihin nila, binarang ka. Sinong nagbarang sa akin? Yung kapatid mo dahil sa lupa. Pag uwi mo sa bahay, doble na yung galit mo. Diba? Pero sa atin, kahit i-reveal man sa demonyo yung pangalan na nangkulam sa'yo, ano yung advice ng simbahan sa'yo, ito yung gawin mo, magpa-mass intention ka for conversion sa family members mo. Huwag mong pagngalanan. Just make a mass intention for family members, for my friend, for my relatives, for conversion. Pildihon na to, tataluhin natin yung kasamaan sa paggawa ng kabutihan. Amen? Tatalunin natin yung kasamaan sa pamagitan ng paggawa ng dubling kabutihan. And then, ang gaan-gaan ng feelings. Kung ang imong kasing-kasing, kung bugat pa imong kasing-kasing, daghan pa kang gidumtan. Apan kung bugat pa imong dughan, daghan pa kang gidumtan. Apan kung ang imong kasing-kasing gaan, daghan na kang sala, gikalimtan. Amen? Namusta man ka, gaan, bugat? Wa man lagi ni maningog, no? Bugat kay Father. Okay? So ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo, ha? Unahin natin yung asin ninyo. Asin. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help
is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you to Lysaeus the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou a purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would in your goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Ang salt ninyo ay holy and exorcised salt po yan, dahil sa prayer ng simbahan. At meron kaming isa, mga almost, beyond 3 years na, dahil ang pumasok sa kanya, ang dami po. First time po, trillion of demons. No? Sumabot pa kami ng 3 taon. Grabe, no? Pangalawa yon. So, sa high rank, yung una, 3 years, trillion of demons ang ni-reveal niya during exorcism. Dahil ang exorcist, makatanong sa demonyo, imperative question, tell me your number. Sabi ng mga demonyo, we are trillion of demons. May trillion pala, no? Tayo is 2 billion pa, 8 billion pa tayo. Yung demonyong dami. At yun ang pinakamabigat sa aming kaso ngayon. Siguro bukas bibisita yung biktima dito bukas, no? Kung pupunta kayo bukas, makakita kayo, no? Grabe 'yon. Siya ang pinaka mabigat sa aming kaso ngayon. Yung kanina pangalawa 'yon dahil 10 legions. Legions is thousands of demons. Pero yung sa kanya is trillion of demons. 3 years na po kami. Grabe, no? Pero yung demonyo na makaawa na, itigil na yung dasal ko. Kung titigil lang ako kung mamatay si Father Darwin. So, sige, papatayin ka namin, Darwin. Huwag ka mag-alala, papatayin ka namin, Darwin. No? Pero ang demonyo, puro lang pananakot po. Activate your faith, not your fear. When you increase your faith, you starve the demons. Ano? When you increase your faith, you starve the demons. Ginugutom mo yung demonyo. When you increase your fear, you feed the demon. So, no dating i-bless ang inyong tubig. Buksan nyo yung tubig ninyo. Lagyan natin mamaya ng asin. You creature of God, water, I purge of evil by the name of God, the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water, faith to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. With the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, for man's salvation, does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which he consecrated manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm, and such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and hideous snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, and calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious three triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the devouring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water,
Make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang tubig ninyo ay holy and exorcise water. Sprinkle ninyo 3 beses before matulog po. At pwede din nyo ilagay sa pintuan ng bahay ninyo para maging habit na natin, no, mag-consecrate sa ating sarili. Sign of the cross, ganito ha. Yung sign of the cross, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganito ha. Itong dalawa is the two natures of Jesus Christ, divine and human. Ganito mag-sign of the cross ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ganito ha. Tatlong daliri mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong dalawa, ano ito? Human and divine, humanity and divinity of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ganyan ang pag-sign of the cross ha. Yan ang tama po. No, kung hindi mo yan gawin, may tama ka. So, lagyan nyo ng, Father, nandito si Father, Father Nice. Father Nice. Dali, Father, ipakilala kita. Exorcist po siya, religious, Carmelites, bumibisita sa atin. Kailan ka na, Pats? Kailan ka lang? Hindi, anong oras ka? Bago lang, lingkod lang na, Pats. 2 na ba? Malapit na 2:00. Lingkod ka, Pats. Galing siya ngayon ang sasama sa mga Carmelites. Exorcist din siya. No? So, kanina, Pats, nag-exercise ako. Isa lang yung ina-exercise ko. Ngayon, parang mga 3 yung exercise ko ngayon. At may schedule pa si Father ngayon. 3:00, Pads, no? May bibisita. Salamat, Father, sa pagbisita. Kasama niya si Ate May. Sa Ate May? Nandito si Ate May. Siya po yung pamilya ni Ate May Morales ang nagbigay po sa lupa sa ministry po. At kung may blessing kayo, pwede kayo magbigay ng isang halublak, isang kabilya, isang pako. It is owned by the Diocese of Tagbilaran po. I-highlight ko po yan. Baka isipin nyo, akin yan. Wala po akong akin. Ang akin lang po yung kasalanan ko. Yan lang. Hindi dapat ipagmalaki, no? Yung kasalanan ko lang po yung akin, no? Lahat ng mga mabuting gawa ay gawain ng Panginoon po. Amen? God is good? All the time? Sunod nating i-bless ang olive oil ninyo po. By the way, ang proceeds sa mga religious items, tinutulong po natin sa mga more than 40 ka-scholars po. May college na po. Marami po sa college. Kaya nga, yung proceeds niyan, malaking tulong po. No? At sa pag-avail ninyo yan, nakatulong kayo sa mga poorest of the poor po na tinutulungan sa ministry. Salamat po. Ha? Alam nyo, kahit piso wala po akong makukuha dyan. Tanungin nyo yung team natin, kahit piso. Ito lang, bungag singot ang akin. No? Okay lang ako dito, bungag singot. And then, i-bless ko yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. That the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also let service we acknowledge, may it please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God.
Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent through Christ. So Lord, ang olive oil ninyo ay holy and exorcised oil. It is common oil. Dalawa po yung oil ng simbahan, priestly oil and common oil. Salamat, Padre. Ang priestly oil, yung during Christmas, i-bless ng obispo, priestly oil po yon. Huwag kayong hihingi dyan. Hindi naman kayo pari. Ito po, ang common oil, pwede magamit sa pari, kaya tawag na common. Pwede magamit ninyo. Baka magtanong kayo, bakit kami makagamit nito, Father? Hindi naman kami exorcist, hindi naman kami pari. Dahil tinatawag yung common oil. Kanina po, nag-exercise tayo, si Brother Edison nag-sign of the cross sa kanyang mga senses. At sabi ng demonyo, ang init, ang sakit. So ngayon, sa pag-uwi ninyo, i-consecrate ninyo yung mga senses ng mga family members ninyo bago matulog po. No? Dahil ang mga sacramentals, you cannot underestimate the power of God using the sacramentals of the church. Yang security guard natin, alam nyo ba, sumurrender niyan, hindi sa toko, hindi sa katikisim ni Father Darwin. Galit na galit yan sa akin. Bakit? Hindi yan matabla ng bala. Yang security guard natin, si Gabriel, Gabriel pa naman, no? Meron siyang anting-anting. Natamaan siya ng 2 bala dito, Father. Nahulog lang ang 2 bala. So, alam nyo, convinced siya sa power niya na galing sa Panginoon. Security guard siya nung una. Hanggang ngayon, security guard naman. And then, ang nangyari, mga kapatid, convinced siya sa orasyon niya. Dahil hindi siya namatay, na-save siya because of that power. At ang nangyari, mga kapatid, ang kanyang asawa ay pabalik-balik dito, nagpa-bless ng oil. At yung kanyang asawa may sakit. Sakit yung likod ko. Ang naisip ng kanyang asawa, na ipunas yung holy and exorcised oil. Hindi siya matabla ng bala, pero nung binuhusan ang likod niya sa holy and exorcised oil, sabi niya, ang init. Hindi natabla ng bala, pero natabla na sacramentals. Amen? At pinainom nila ng holy and exorcised oil dahil nagsasalita na ng salita, dahil possess siya maraming demonyo. Pinainom nila yung holy and exorcised oil, yung na-bless natin ngayon, ang init! At sabi ng mga demonyo, please don't bring us to Darwin. Uy, hindi pa kami nagkita. Kilala na ako ng demonyo. Siguro, followers natin sa Facebook. Nag-upgraded na po yung mga demonyo. May Facebook na din sila. So, nangyari, mga kapatid, dinala nila dito. Pagdating nila dito, pinasok natin sa exorcism room, natumbas siya. No, ang daming demonyo po. At doon, nagsimula. No, ang conversion niya, hindi sa catechism po. Ang conversion niya, ginamit yung ordinary bless and exorcise oil. At kung may mga kapitbahay kayo na may sakit, i-share nyo yan. Kahit sa ibang sekta, pwede nyo yan i-share. Baka yan ang gamitin ng Panginoon na babalik at yayakap sila sa katotohanan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag na yung oil sa bitin, ha? Yung langis sa bitin, huwag na yung malapit na mga anak yung asawa mo, punasan mo ng langis sa bitin. Totoo, hindi. Para madulas, no? Unsay nahitabo, ang kinaiya sa bata, mura pog halas, sirag pamalikas, no? No? Kaya yung dagway, mura nagmantas. Consecrate your children to the blessed and exorcise oil. Panghuli po, general blessing po, yung cross, medals, candles, crucifix, rosary, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, bells, handbook, all your religious items.
General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Holy and exercise sacramentals na po lahat ng mga religious items ninyo using the prayer of the church. Hindi na natin nagyan ng tubig because we pray the prayer of the church. Okay? Ang nangyari mga kapatid, may isa na lang, may kapitan sa barko pumunta, from Zamboanga pa sila po. No? 1 year na po hindi na siya nakasakay. Babaero yung kapitan eh. Ang dami niyang sinaktan na puso at damdamin ng mga babae. No? At sabi ko sa kanya, wala na siyang lakas, nanghihina na siya. Pinakonfess natin, and then, when, at pinareceive ko ng communion, pagsisihan mo yung sarili mo, kasalanan mo, and then bimibless ko siya using the prayer of the church. Ngayon, saan na siya ngayon? Bumalik na po sa kanyang trabaho. No? Dahil yung kanyang sakit, hindi po natural. Dahil nakaano siya ng babae na may orasyon. No? Mga palakiro, focus na mo sa inyong asawa. Ayaw na mo ngitaglain. Kay basig makakuan mo mga mambabarang daghan na ba sila ron? Kay doon na yung mga pambansang mambabarang. Kita jud ko certificate of pambansang mambabarang ni ana sila sa Bohol. Yang mauyab na nimong anak sa pambansang mambabarang. Mona merisi. Abot dire. Dat na boy gi-curse lalaki. Kuyo gayo. Kay among lalaki kay bawo mo ang iyang i-mention kalarsay every 6 p.m. Bigla lang mabigkas niya yung pangalan ng babae na nag-curse sa kanya. Example, talpulana. At sasakit yung ulo niya for 3 months. More than 3 months. Dahil may ex pala siya, girlfriend pala siya doon sa Manila. Original girlfriend niya dito sa Bohol. At sabi niya, Father, every 6 o'clock po, Father, sasakit yung ulo ko. At tatawagan ko yung girlfriend ko doon sa Manila. At kung marinig ko yung boses ng girlfriend ko, mawala lahat ng sakit. At sabi ng girlfriend niya sa Manila, dinapitan ko yung 5 mga albularyo para babalik ka sa aking piling. Feeling ba yan? Piling, no? Gagawin ko ang lahat para babalik ka sa aking puso, no? Yun, no? Lumapit pa sila sa maraming albularyo. Alam nyo, pinakonfess ko lang. Anointing of the sick, and then hindi naman sila nag-live-in, mag-receive ka ng Holy Communion, at kung magpakasal na kayo, well and good, wag ka nang maghanap ng iba, focus ka na, baka lalala pa ito. At after sa deliverance ko, nalungkot siya. Bakit? 5:30 na eh. Malapit na 6:00. Bakit nalulungkot ka? Tapos na tayo. Sabi niya, malapit na 6:00, Father. At ang daming pawis niya while I'm doing the exorcism. No? Bakit pinawisan ka? Ang lamig sa ating paligid dahil 5:00 na eh. Wala ng araw. So, hindi ko alam, Father, maraming mga usok. Parang may usok, Father, lumabas sa aking ilong. Mainit sa aking tainga, sa aking bibig. Doon na ka, magpenitensya ka doon. And then, simula noon hanggang ngayon, hindi na po bumalik yung kanyang hindi inaasahan na sakit. Is it amazing?
Bigyan natin papuri ang Diyos. Yan po ang gawain ng Diyos. Dapat ang papuri ay sa Kanya, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Hindi kay Father Darwin. Makasalanan po. Walang-wala. So, yung nasa akin, yung kasalanan ko lang. Wala po akong kapangyarihan, ha? Kili-kili power lang na eh. Nandito ni Father Darwin. So, mamaya lalabas ako mga 3:30 dahil kayong lahat i-deliverance with the team. At sabihin nyo po yung mga sakit niyo, lalo-lalo na yung mga sakit na walang diagnose sa doktor. Okay? Sabihin nyo po sa team natin, or kung natural yung sakit niyo, the best remedy niya na punta sa doktor. At maliban sa doktor, araw-araw kang magsamba. Okay? Walang bayad po. Yung gamot ninyo, instrument of healing yon. Patuloy kayong mag-ano ng gamot ninyo. Instrument of healing yon. Yung doktor, instrument of healing. Yung pare, instrument of healing. Ang Eucharist is greater than instrument. He is the source of healing. Walang bayad po. May entrance fee ba ang simbahan? Tingnan mo, ang source ay walang bayad. Sana po ay kung may pananampalataya tayo sa instrument, lalong-lalo na sa source. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? God is good! All the time! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Why we are here? Are we here? Because God is here. Atong pakpakan ng Ginoo, be. At sana po i-encourage niyo yung buong pamilya niyo, araw-araw magro-rosaryo kayo. Araw-araw, every time magulo yung buhay niyo, pwede yung head of the family mag-deliverance sa bahay. Kung ano kayo, financial crisis, mag-deliverance kayo. Kung may sunod-sunod na sakit, mag-deliverance kayo. At iba-bless nyo yung bahay, baka may nilibing na mga superstitious object. I-bless ninyo sa pare, ipa-bless niyo sa pare, kayo ang mag-deliverance kung hindi ang pare mag-deliverance sa inyong bahay. Okay? And then, ma-amaze po kayo. Yung nangyari sa mga apostol, ma-experience din ninyo. Natutuwa ba kayo? Don't forget to practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po. Gamitin nyo po yun araw-araw. You are protected from the harassment of the evil spirits. Marami pong beses na may nagsagawa ng death threat sa akin. No? Gisakan ako dito sa kumbinto, gingnan ko sa usa ka religious organization, religious denomination. Father, marami nang bumalik na mga membro namin sa Katoliko dahil sa'yo. Papatayin ka namin. Gisaka ko dito sa kumbinto. Ngayon na po ko kanus amam po. Wa pa po ko mamatay ito. Because of the deliverance prayer. I'm always do deliverance when I'm going to travel. No? I exercise my road. I exercise my car. I exercise every time, no? So that the evil person, the evil spirits behind the evil person will be paralyzed by their plan through the power of the prayer of the church. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? No. Alam nyo, ngayong sunod na araw, mag-exercise ako sa buong Valencia. I-exercise ko yung spirit of corruption. No? Dahil marami sa atin, mahal natin yung pera, mahal natin yung demonyo kaysa Panginoon. Mag-exercise ako at yung mga kandidato dito, sinabihan ko na, ipakulong ko kayo kapag bibili kayo sa buto namin. Pasensya na po kayo ha. Mahal ko kayo sa pag-ibig ni Kristo. Ipakukulong ko kayo. It is a criminal case. At mga stay-at-home agents natin, marami na po. So, may nagreklamo na ngayon. No? Maraming nagreklamo na mga politiko sa akin. But I reply them with love and with mercy. Amen? At kung mamatay man si Father Darwin, okay lang. Kaya dahil 40 years old na po ako. Si Cristo, 33 years old. So, lampas na po ako. No? Pwede na papatayin. No?
And then, meron tayong 18 seminarians na natulungan sa ministry po. Sa ministry po ang nakatulong dahil yung mga taong pumupunta dito, nagbigay sila para sa mga seminarians po. Para mamatay si Father Darwin, may papalit. Okay? Magpamisa ra mo mamatay na si Father Darwin, ha? Ay mo kaguol, mamatay. Ang namin tatikanta, nang mamatay, nang dahil sa'yo. Balik ka na, be. Nakalimot naman na. 1, 2, 3, go! Nag-iya lang. Balik ko na, ganang naikinabuhi dyan. 1, 2, 3, go! But. At sana totoo yan, no? Hindi tayo matatakot mamatay, no? Dahil mamatay naman tayo, no? Iaalay natin yung buhay sa Panginoon at sa mahal sa Panginoon ang simbahan. Tayo po ang bayan ng Diyos. Amen? So ngayon magsimula na tayo, tatawagin yung mga pangalan ninyo. Huwag lang kayo magmadali dahil sakripisyo po. Nagsakripisyo si Kristo, si Nanay Nanay Jovita, 97 years old, nagdadala ng oxygen, nagsasakripisyo. Kayo walang oxygen. Si Nanay ang mas doble yung sakripisyo ni Lula. Kayo walang oxygen, no? Si Lula may oxygen. Doble yung sakripisyo. Mas mauna pa ito sa langit sa atin, no? Tayo ay, no, walang oxygen. Sana may oxygen na tayo. Simba ko, kapatid. The more suffering, the more blessing po. Sana don't waste your pain. Ito lang yung punto ko, don't waste your pain, don't waste your suffering. Offer it to the Lord. Amen? Si Ate May, siya po yung nagbigay sa atin ng lupa. No? Bigyan natin ng papuri si Ate May. At yung right of way natin, dinagdagan niya, 10 meters na, no? Salamat, Ate May, ha? Bigyan natin ng papuri si Ate May, no? So, wide na. Then, dinagdagan ni Ate May, no? Salamat. Ang Diyos na ang bahala ni Ate May, no? Ito si Ate May, makuhaan man yung lupa niya, madagdagan naman yung biyaya niya, yung reward niya. Amen? So, yun mga kapatid. Salamat po sa inyo, ha? And then, ito lang panghuli po. Kung meron kayong extra blessing, pwede kayong mag-love offering sa ministry. Bakit? Hindi yan para ni Father Darwin. Para po yan sa staff natin. Wala na po silang trabaho. No? Kung wala naman kayong pera, ipagdasal. Baka, hindi kami tatanggi. Niyo po kami. Ang pinaka-importante namin ngayon yung dasal ninyo po na kahit wala kayong pera, pabalik-balik kayo dito, welcome na welcome po kayo. Ang sacrament ay welcome na welcome para sa inyo. Wala pong bayad yon. Walang bayad po. Hindi totoo na every exorcism ko, every session 10,000 ang yaman ko na, no? Wala. Tanungin mo yung mga bagong ina-exercise ko. Merong iba, wala ng pamasahe, binibigyan natin dahil meron kayong binibigay sa ministry. And then, alam nyo ba, yung love offering ninyo, tinutulong natin. Love offering ninyo, kinukuha natin doon ang mga gasoline allowance sa mga pari na very inspired to help us sharing, administering the sacrament po. Amen? At pakiusap po, magsimula na tayo. Kung magsimula na tayong tawagin yung mga pangalan ninyo, wala na pong magbibideo, ha? Dahil hindi namin alam yung katabi ninyo mag-react. Hindi namin alam yung katabi nyo ay lulutang. Mamaya, no? Hindi namin alam. So, to protect the victim of the evil one, wag kayong magbibideo, ha? Okay? Kaya nga, hindi ako mag-live. Wala naman akong live during exorcism. Bawal po yon. Okay? Pero sa talk, pwede kayong mag-video sa amin para ma-record ninyo at ma-replay ninyo sa pag-uwi nyo sa bahay. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! All the time! Nang mamatay nang dahil sa'yo. Sa to? Put-put. Bitaw. Yun po ang mission natin. God bless. At magsimulan na po ako.